Kadiyos na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Aming Ama, lumalapit po kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Pinagpapasalamat po ang buhay na lagi mong ipinapahiram sa amin. Maging ang pagkakataon na may babahagi ko po ang mga salita mo. At pinapasalamatan ko rin po ang mga kapatid ko na makikinig, maglalaan ng oras, sasampalataya, tatanggap sa mga salita mo. Ikaw na po ang siyang bahalang magpala sa kanilang buhay at tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong umaga, simulan po natin ang series tungkol po sa mensahe na ang mga taong kahabag-habag sa harapan po ng Panginoon. Of course, sa human perspective po ay iba po yung pananaw kapag ang pinag-uusapan po ay yung magandang buhay. Ano po? Dahil kapag mayaman ka, kilala ka sa lipo ng ginagalawan mo, may impluwensya ka, may posisyon ka, mapera ka, ay ikaw yung tao na may final say. Ikaw yung tao na kinikilala, tinitingala ng mga tao sa iyong kapaligiran. But in the eyes of God, who we are, sino po tayo sa harapan ng Panginoon? Ang Diyos po ang nakakakilala ng tunay natin pong buhay at alam po ng Diyos kung ang mga bagay na mayroon po tayo ay binibigyan po natin siya ng pagpapahalaga o inuuna po natin siya o hindi. Kaya ngayon pong umaga, tingnan po natin sa liwanag ng salita ng Diyos. No? So ang unang series na atin pong tatalakayin ay yung unang pinronounce ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang nagsabi po nito, ang nangaral po nito unang-una ay ang Panginoong Jesucristo. At ito po'y ibinabahagi ko lamang po sa inyo. Una po, yung sinasabi po sa verse 24, sabi po doon sa letter A, kahabag-habag kayong mayayaman. Woe to you who are rich. No? Bakit po kaya sinabi ng Panginoon ito sa mayayaman? Una po, paglilinaw lamang, hindi po lahat ng mayaman, sapagkat meron naman po tayong kilalang mayayaman na talaga pong merong malinaw na pagsunod sa Diyos, meron pong pagpapahalaga sa kanila pong kayamanan sa langit, at talagang marunong makipagkapwa-tao, tumutulong sa mahihirap, no? Ginagamit po yung kanilang kayamanan para po bigyan ng kalawalhatian ng Panginoon. So hindi po natin kinukondem yung mayayaman na tao, kundi yung gawain po ng ilang mga mayayaman na kung saan ay pangunahin po nilang kasapatan, pangunahin po nilang iniipon sa buhay ay yung mga material na bagay na parang nakakalimutan po nila kung alin pa po yung mas pinakamahalaga na nararapat po nilang gawin. Ano pa po? Ito po yung mga tao na sinabihan ng Panginoon na kahabag-habag ang kalalagayan na wala na po silang iniisip kundi magpayaman po ng magpayaman. Saan po? Sa material na bagay. Kung meron pong nakikinig dito na kayo po ay natuon ang inyo pong pandinig dito sa atin pong ginagawang pag-aaral, maganda po na maging balanse ang atin pong buhay. Kung kayo po na nakikinig ngayon ay may ginagawa po kayo, pagkagising niyo po sa umaga, wala na po kayong inisip kundi kung ano yung pagkakapirahan, kung paano po tayo magkakapera, kung paano po tayo makapag-accumulate ng mga material things dito sa daigdig na ito. Tandaan niyo po mga kapatid, kung ang focus lamang po natin ay yung makukuha nating mga bagay na material dito sa daigdig na ito, pag tayo po ay binawian ng buhay, wala po tayong madadala kahit na ano pa mang bagay na mayroon tayo dito sa lupa na inipon natin pag tayo po ay nawala. Kaya after po ang Panginoon, hindi po sa mga bagay na mayroon tayo. After po ang Panginoon, doon sa ginagawa natin, patungkol po sa Kanya. Kung paano po natin ginagamit yung mga resources na meron po tayo o yung mga pag-aari na meron tayo to glorify His name. No? Because unless na magkaroon po tayo ng bukas na pag-iisip on how to use things to glorify His name, hindi naman po tayo pagpapalain ng totoo ng Panginoong Diyos. Kaya sa mga nakikinig po ngayong umaga, kung nagtatrabaho po kayo, tiyakin po ninyo na ang pagtatrabaho natin ay nabibigyan natin ng pangunahing pagpapahalaga ang Diyos sa ating pong buhay. Kinikilala po natin ang magagawa ng Panginoon sa ating pong buhay at higit sa lahat, talagang naglalaan tayo ng oras upang siya po'y makilala,
mapakinggan at maisabuhay po ang kanyang mga salita. No, kaya sabi ng Panginoon, kahabag-habag yung mayayaman na wala na pong inintindi, kundi para po sa kanila, kasapatan nila, kaligayahan nila, ang pera, kahulugan ng kanilang buhay ang pera, at para po sa kanila, ang iniisip lang nila ay yung magpayaman po ng magpayaman. Ginagawa pong Diyos ang pera. No? Marami pong taong ganyan, mga kapatid, na pag sila po ay wala nang iniisip kundi po pera, talagang dinidiyos na po nila ang pera. No? Kaya tama po yung drawing ng nakadraw doon sa sa bawat pera na mayroon po tayo sa daigdig dahil nasa ilalim po ng pera ang tao. Hindi po masama ang pera as long as na ang pera po ay ginagamit natin, hindi po tayo ang ginagamit ng pera, mga kapatid. Kasi kailangan naman talaga natin yan. Pero ganun pa man, hindi po Diyos ang pera. At wala pong makakapalit sa atin doon sa ginagawa natin sa Panginoon. Wala po dapat makapag-replace sa katatayuan at kalalagayan ng Diyos sa atin pong buhay. Kasi ang rank po lagi ng Panginoon sa atin ay He should be always number one, mga kapatid, sa atin pong buhay. Lagi siyang number one sa atin pong buhay. Kaya kung may asawa ka, number 2 lang yung asawa mo. Kung may trabaho ka, number 3 lang yan. Kung may anak ka, number 4 lang yan. Or number 2. Lagi pong number 1 ang Panginoon. So kahabag-habag po yung mga tao na nagsasabing mayaman sila, wala na silang ginagawa kundi puro po pagpapayaman, wala na silang iniisip kundi magpayaman ng magpayaman. At yung mga mayayaman po na hindi marunong makipagkapwa-tao, nakakita na po kayo ng mayaman na kapag napunta po sa lugar ng mahihirap ay diring-diri. No? Talagang nandidiri sila sa kanilang pinuntahan. Pag nakipagkamay po, after makipagkamay ay nagwa-wipes o kaya naglalagay po ng alcohol sa kamay kasi po para sa kanila ay marumi yung mga taong kanila pong nakakaharap. Lagi nyo pong tatandaan, ang bottom line po ng lahat, kahit mayaman ka o mahirap, 1-2 metro kwadrados lang po na lupa ang paglalagyan sa atin. At wala pong kaibahan ng mayaman doon at mahirap. No? Bakit? Kasi pareho pong mabubulok ang katawan ng mahirap at mayaman. Pareho pong babalik sa lupa ang mahirap at mayaman. At pareho pong walang madadala ang mayaman at mahirap kapag sila po'y kinuha ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, kahabag-habag ang mayayaman na walang iniisip kundi ang kasiyahan nila ay pera. Walang iniisip kundi ang kasapatan nila ay pera. Wala nang iniisip kundi puro pagpapayaman kung paano magparami ng kanilang kayamanan dito sa lupa. Kaya kahabag-habag po ang kanilang kalalagayan, sabi po ng Panginoon. Hindi marunong makipagkapwa-tao. May nakikita ng mahirap, hindi pa rin tumutulong. May nakikita ng mga taong namamalimos, di magbigay ng alms, ayaw pa rin pong magbigay. Mga kapatid, kung kayo po'y pinayaman ng Panginoon, let's use what we have for the glory of God. Gamitin po natin yung mga bagay na mayroon po tayo upang luwalhatiin natin ang Diyos. Salamat po sa mayayaman nating mga kapatid na talagang number 1 supporter sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa mayayaman nating mga kapatid na talagang kinilos ng Panginoon at kinikilos ng Diyos para magkaroon ng pasanin na ipakasangkapan po ang kanila pong pera para po ipaglingkod ito sa harapan po ng Panginoon. Ngunit kahabag-habag po ang mayayaman na hindi marunong makipagkapwa-tao, mga prideful, mayayabang, ginagamit ang kanilang pera upang mahiwalay sa maraming tao, no? Upang mahiwalay lalong-lalo na po sa Diyos, yung exclusion po ng mayayaman. Kaya nga po dito sa atin pong mundong ginagalawan, partikular na po dito sa Pilipinas, pag sinabing Forbes Park, ay mayayaman po yan. No? Pag sinabing nasa sikat na subdivision yan, talagang mayayaman yan. Hindi pwede ang mahirap doon. No? So, kita nyo po, dito po sa daigdig, meron pong mga paghihiwalay. Pero sa harapan po ng Panginoon, iisa lang po ang kategory natin. Makasalanan tayong lahat at kailangan po natin ang Diyos. Tandaan nyo po, mayaman at mahirap, nangangailangan ng Diyos. Kasi ikaw at ako, mayaman at mahirap, nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Nangangailangan ng pagkilos, pagtulong ng Panginoon sa atin pong buhay. Lagi nyo pong tatandaan, sabi ng Biblia, without Christ in our lives, our life is empty. At hindi ho natin magagawa ang anumang bagay successfully unless na tayo po'y pagtagumpayin ng Panginoon. No? Wala tayong magagawa
kung tayo po'y hiwalay sa Panginoon. Kaya huwag ho nating ihiwalay ang ating sarili sa maraming tao. After all, darating po ang panahon na yung kapitbahay mo hindi mo pinapansin. Pag ikaw ang nangailangan bilang tao, kakailanganin mo po ang kapwa mo tao. Walang sino man po sa atin ang hindi nangangailangan ng kanyang kapwa-tao. Kailangan po natin ng isa't isa. Kaya huwag po natin gamitin ang pera para po mahiwalay sa marami at mahiwalay lalong-lalo na po sa presensya ng Panginoon. Ngayon pong umaga, gusto ko pong tapusin ang unang bahagi ng series natin tungkol sa mga taong kaaba-aba ang kalalagayan o kahabag-habag ang kalalagayan sa isang biblical illustration. Naalala niyo po ba yung talinghaga tungkol doon sa mayamang hangal? Nang sabi po ng Bible ay umani siya ng sagana sa kanyang bukid at punong-puno na po ang lahat ng kanyang barns, ng kanyang kamalig. At nung sumobra po yung kanyang ani sa kanyang bukid, wala na po siyang mapaglagyan. So ano po ang nasabi niya sa kanyang sarili? Actually, tingnan niyo po talaga itong mayaman na ito, makasarili siya kasi hindi niya kinakausap, hindi siya humihingi ng opinion sa iba, hindi siya bukas sa sasabihin ng ibang tao. Siya po ay nakafocus lamang po sa sasabihin ng kanyang sarili. Ano po ang sinabi niya sa kanyang sarili? Gigibain ko ang aking kamalig, magtatayo ako ng mas malalaki at ang gagawin ko na lang ay kakain, magsasaya, iinom habang ako'y nabubuhay. Ngunit ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Nakita po ng Diyos ang kanyang puso na ang inclination ng kanyang utak ay pera. Nakatuon na lamang po siya sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi siya namamahagi ng kanyang pera sa mga mahihirap, sa dukha. Hindi niya po pinarangalan ang Panginoon sa kanyang buhay. Kinalimutan niya po ang Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanya? Hangal na mayaman. Sa gabing ito, babawiin ko ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta po ang kanyang inipon? Mga kapatid, sabi po doon sa dulo, ganyan ang sasapitin ng mga taong nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, ngunit dukha naman sa paningin ng Panginoon. Tama po ang sinasabi ng atin pong pinag-aralan. Kahabag-habag po ang mga taong mayayaman. Dahil kapag ikaw ay nag-ipon ng nag-ipon, tandaan mo, wala kang madadala pag ikaw ay namatay. At pag ikaw po ay nakatingin lamang po sa kayamanan mo at hindi ka marunong magbahagi ng kayamanan mo sa iba at hindi mo ginagamit yan para parangalan mo ang Panginoon, ikaw ay aba sa paningin ng Panginoon. Maaring ang tingin mo sa sarili mo, natutulog ka na sa pera. Maaring ang tingin mo mayaman ka, ngunit sa paningin ng Panginoon, dukha naman sa paningin ng Diyos. And just to broaden our theological framework, sabi po ng Gospel of Matthew chapter 6 verses 19 to 20, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Bakit po yun ang sinabi ng Panginoon? Sapagkat dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, ito po yung sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, si Lord lang po dapat ang maging Panginoon ng ating buhay. Hindi ang pera, hindi ang kayamanan, hindi ang katanyagan, hindi ang kasikatan, hindi ang posisyon, hindi ang estado ng ating buhay. Diyos lamang po ang gawin nating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Wala pong ibang makakapagligtas sa atin, kundi ang Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ngayon pong umagang ito, nawa ay mabuksan tayo na ang kahabag-habag pong kalalagayan ay yung mga tao na wala na pong inatupag, kundi yung mga bagay na material, yung mga bagay na makapagbigay ng kasiyahan sa kanila pong buhay na puro panlupa, pero dukha naman sa paningin ng Panginoon. Kaya kung kayo po'y napagpala sa atin pong mensahe, sundan niyo lamang po ang bawat videos na atin pong ina-upload. At salamat po sa mga nagsishare, nagla-like ng atin pong mga videos. Ang Diyos na pong magpaala sa inyo kahit hindi ko po kayo ma-appreciate, pero kita po kayo ng Panginoon. Ito pong ginagawa kong ito ay ginagawa ko para parangalan po ang Panginoon. Para bigyan po natin ng kasikatan at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.